Magandang araw sa inyo mga bata. Panibagong linggo, panibagong kwento. So sa lahat nga ng present at nanonood sa ating programa ngayon, sabay-sabay nga tayong pumalakpak para sa Panginoon. Go! Ayan, ang lakas-lakas. Abot dito yung mga palakpak ninyo. Salamat sa Panginoon at kasama namin kayo muli sa programang ito para makapakinig ng mga kwento galing sa Biblia. Welcome sa mga kwentong Biblia ni Teacher Hazel. So bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Awitin natin yung awit na tinuro ko sa inyo noong nakaraang linggo. Sige nga, sabay-sabay nating awitin. Ulo'y tungo, mata'y pikit, bago manahalangin. Sabayan niyo ako sa ating pananalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito na inyong ibinigay sa amin. Salamat po sa kalayaan namin na makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami at ibukas ang aming mga puso at buhay sa araw na ito. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ayan. So, napakasaya dahil muli ay makakapag-aral tayo ng kanyang mga salita. Sinong excited? Ayan, ang dami naman nating mga excited. So, bago tayo magpunta doon, balikan muna natin yung ating memory verse nung nakaraang linggo. Alam ko, yung iba sa inyo nag-memorize na kanina. So, ngayon, sabay-sabay lang nating basahin. So, Kawikaan 1:7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit, walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. So, alam ko, natutuwa sa atin ng Panginoon dahil nag-effort tayo para kabisaduhin yan itong mga nakaraang araw. So, 5 bagsak para sa bawat isa sa atin. 2, 3, 4, 5. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. So, sa ating pag-aaral ngayong araw na ito, meron akong ipapakita sa inyo. Alam ko, familiar kayo sa mga ito. Ito, alam mo nyo to, Bible. Ano pa? Meron pa ako dito. Ayan. Ito. Ayan. Isang libro na ginagamit sa paaralan. So, yan. Itong mga ito ay halimbawa ng mga libro. At alam ko, sa inyong tahanan, hindi kayo mawawalan ng libro. Meron at meron kayo dyang makikitang mga libro. Lalo na ngayon, dahil hindi naman tayo pumapasok sa paaralan. Alam ko, yung iba nyong mga libro, andyan lang sa inyong bahay, tapos binubuklat-buklat nyo. Pagka sabi ni Mama, mag-aral kayo kasi nga wala tayong schooling ngayon, di ba? So, yung mga libro na yan, na pinakita ko sa inyo, halos typical yung kanilang mga itsura. Ito yung front, ito yung back, and then ano yung nasa loob. Makikita natin sa loob, meron silang mga sulat at mga larawan. Pero sa araw na ito, meron akong ipapakita sa inyo na kakaibang libro. Sabihin nyo nga, lumabas ka na! 1, 2, 3. Ayan! At lumabas na nga ang ating espesyal na libro sa araw na ito. Bakit kaya espesyal ito? Kasi, ano yung una-una nyo makikita? Bukod sa sulat niya. Ayan! Meron siyang kulay, tama. At alam nyo ba, sa loob nito ay mga kulay din? Kaya nga siya tinawag na wordless book. Ibig sabihin, walang salitang libro. Ang nasa loob lang niya ay puro kulay. At isa pang katangi-tangi sa librong ito, imbis na gamitin natin siya or umpisahan natin siya dito, sa pahinang ito, sa pinakaumpisa, ang
Ang gagawin natin ay uumpisahan natin siya sa parteng likuran. Handa na ba kayong makinig? Okay. Anong kulay ang inyong nakikita? Tama, color yellow or pwede nating sabihin na kulay ginto. Malapit-lapit kasi siya sa kulay ginto. Alam nyo ba na sa Bible, sinasabi ng ating Panginoon na meron tayong tinatawag na langit. At doon sa langit na yon, doon nakatira ang ating Panginoon. Lahat doon ay magaganda. Ang lalakaran ng iyong mga paa ay pawang mga ginto at maging ang ating mga tahanan ay ginto. At alam nyo ba na ang nagbibigay liwanag sa lugar na yon ay ang kaniningan ng Panginoon. Doon ay puro kasayahan at sabi ng Panginoon doon, walang kalungkutan. Puro kagalakan, pagpupuri sa Panginoon ang mararanasan. Wala na ring karamdaman sa lugar na yon. Sinong gustong makapunta dito? Diba lahat tayo, walang ayaw pumunta sa langit. At ito din ay para sa atin. Gusto ng Diyos na makasama tayo sa lugar na ito. Pero merong problema. Ano po yung problema, teacher? Ito ang problema. Ang pangalawang kulay. Ano bang kulay ito, mga bata? Tama, kulay black. Ang sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya hindi tayo makapunta dito sa kulay yellow, sa ginto, sa heaven, dahil meron tayong kasalanan. Ang Diyos kasi natin ay banal at ayaw niya ng kasalanan. Kaso, katulad nga ng kwento natin nung nakaraan, ang tao ay sumuway sa Panginoon. Iyon ang nagpalayo sa atin sa Diyos. Iyon ang pumutol ng relasyon natin sa Panginoon. At dahil dito sa kasalanan, hindi makatingin sa atin ang Panginoon. Kasi meron tayong kasalanan. Hindi tayo pwedeng makapunta na sa langit. Ayan. So, yan ang problema natin. Meron tayong kasalanan. Paano tayo makakapunta sa langit? Paano natin makakapiling ang Panginoong Diyos? Dito pumapasok yung pangatlong kulay. Ano kaya yung pangatlong kulay? Tingnan natin. Ayan. Anong kulay ito? Ay, malabo dyan. Hindi masyadong kita. Pero ito ay kulay red. Ayan. Ang sabi sa Efeso, chapter 1, verse 7, sabay-sabay na nating basahin, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Yung red pala dito, pula ito ha, hindi lang halata dyan. Yung red pala dito ay nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya, tinubos tayo ni Kristo, ni Jesus Christ, yung dugo ni Kristo. Paano ba nangyari yun? Nung si Kristo ay ipinako sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya ang ating mga kasalanan. At dahil doon, sa pagtubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Dapat kasi mga bata, ikaw o ako ang maipako sa krus, magbigay ng kanyang dugo, magbigay ng kanyang buhay para mabayaran yung ating mga kasalanan, para muli mapalapit yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. Pero hindi na niloob ng Diyos na tayo pa yung gumawa ng yun, kasi hindi din sasapat. Dahil sa kasaganahan ng kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kayo ba, isipin nyo, kung meron kayong kapatid na lang, kasi wala pa naman kayong mga anak, gusto nyo bang ibigay yon para pambayad sa kasalanan ng ibang tao?
O kapatid nyo pa lang yun, pero ang sakit-sakit na sa puso ninyo. Pero ang Panginoong Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo at para yung kanyang dugo ay mapambayad sa ating mga kasalanan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Nakikita niyo ba yung halaga ng ating sinasabi? Yung halaga ng sinasabi ng verse ng Bible? At nakikita niyo ba kung gaano kayo kahalaga sa harapan ng Diyos? Kung gaano niya kayo kamahal? Ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang dugo ay maging pambayad para sa iyong mga kasalanan. So, salamat kay Jesus dahil binigay niya yung kanyang dugo. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. At doon papasok yung ating pangatlong kulay. Ano kaya yung pangatlong kulay natin? Wow! Kulay? Color? White. Ayan. Sabay-sabay natin basahin. Sabi sa Juan, chapter 1, verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung kanina, ang ating mga buhay ay kulay itim dahil punong-puno ng kasalanan, ngayon naman, maaari tayong maging kasing puti ng kulay na ito kapag tayo ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso at naniwala tayo na si Jesus ay nagbayad ng binayaran na yung ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, tayo ay magiging simputi at singlinis ng kulay na ito at binigyan din tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. At kapag anak niya, nasa labas ba ng bahay kapag matutulog na, kakain o nakatira, nandun ba sa labas ng bahay? Di ba hindi? Kapag ikaw ay tinuring ng Diyos na anak niya, ikaw ay papapasukin niya sa kanyang tahanan. At ang kanyang tahanan ay ano? Ayan, ang langit. So kapag tinanggap natin at tayo ay sumampalataya kay Jesus na nasa langit, na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, bibigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So bawat isa ba sa atin ay gustong maging ganito ang buhay? Taas ang kamay ng ganito ang maging gustong kulay. Simputi ng ganito. Or baka gusto nyo naman ay ito, pag ganito, malayo tayo sa Panginoon. So, pag ito, sino ang ating kailangan? Ang kailangan natin ay itong kulay red. Ang kailangan natin ay si Jesus Christ para tanggapin sa ating mga puso. So, ngayon, nais kong tanongin sa inyo, nais nyo bang tanggapin si Jesus Christ sa inyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Yan. Pero bago tayo pumunta doon, meron muna tayong ipapakitang huling kulay sa inyo. Ito ay ang kulay berde. Yan. Tignan natin. Ang sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating mga puso, kailangan din natin itong kulay green. Ano ba ito? Pagka nakakita kayo ng kulay green, anong naiisip nyo? Di ba yung mga halaman, nag-grow sila? Pagka malagong-malago yung mga halaman ay kulay green na sila. So, kailangan kapag tinanggap din natin sa ating puso si Jesus Christ at sumampalataya tayo sa Panginoon, kailangan din nating lumago sa ating buhay espiritual. At paano yun? Kailangan tayo din ay nagbabasa ng Bible, nananalangin, at nakikipag-fellowship sa ating mga kapwa-bata. Kaya naman meron tayong ganitong programa para kahit papano, kahit hindi kayo pwedeng lumabas ng bahay ninyo, ay nakakapakinig kayo ng salita ng Panginoon. Magiging ganito yung buhay espiritual ninyo. Kulay
green. So, yun mga bata, kung nais nating makatungo dito sa kulay dilaw na ipinangako ng Panginoon sa 1 chapter 14 verse 3, sabi niya, kapag nakapaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. So, ito yung ating future na tirahan. Inihahanda ngayon yun ng Panginoon. Para tayo'y makapunta doon, kailangan natin itong kulay red. Kailangan natin ang ating Panginoong Jesus. So sabi ko kanina sa ating pagtatanong, sabi ko, sino sa atin yung gustong tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay upang ang kanyang buhay ay maging simputi ng ganito, bayara sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus ay malinis ang kanyang buhay at tayo ay makapunta na dito sa langit. So, sa mga gustong tumanggap sa Panginoon, nais ko kayong pangunahan sa pananalangin. So, tayo ay manalangin sa Panginoon. Okay, tayong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa sinasabi ng iyong salita na sa pamamagitan ng iyong dugo, ang aming mga kasalanan ay magiging malinis, mapapatawad, at kami ay makakapunta sa langit. Panginoon, inihingi po namin ng tawad ang lahat ng aming mga kasalanang nagawa sa iyong harapan. Ibinubukas po namin ang aming mga puso sa iyo at ikaw ay aming tinatanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok ka po sa aking buhay at ikaw po ang maghari dito. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang ang mananalangin, mga bata. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa buhay ng mga batang tumanggap sa iyong harapan ngayong araw na ito. Panginoon, sa kanilang mumunting isipan at sa kanilang pagbubukas sa iyo ng kanilang mga puso, hawakan mo po ang kanilang mga buhay. Maraming salamat sa iyo at salamat din po sa mga salita mo na aming pong napakinggan. Ingatan mo po ang mga batang ito sa loob ng 1 linggo pa na lilipas. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Binabati kita dahil sa araw na ito ay tinanggap mo ang ating Panginoon. So, bago tayo magtapos sa ating programa, ito muna ang ating memory verse ngayong linggong ito. Yan. Sa Juan 3:16, sabay-sabay nating basahin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yan ang ating memory verse. Alam ko mahaba pero napakagandang memory verse niyan, mga bata. Iyan ang pinaka-heart ng ating Bible. So, asahan natin sa susunod na linggo ay ma-memorize natin yung 1, 3:16. So, sa ating pagtatapos, may ipapakita ko sa inyong video. Sabayan nyo sa pag-awit ang video na ito. So, magandang araw sa inyo!